Magandang araw, magandang gabi, bayan nating minamahal, Pilipinas, mga kababayan, sa pagpapatuloy nga po ng multilateral maritime exercise together with the US Navy. Diyan po sa West Philippine Sea, mayroon tayong unwanted visitor na namamata at umaali-aligid. Ang ating nga pong tinutukoy dito, mga kababayan, ay itong spy ship ng Chinese Navy. Tila walang nagawa habang nagpapatuloy ang exercises natin together with US. Para lang asong bahag ang bundot sa gilid. Nanonood lang. Para makuha natin ang buong narrative, panoorin natin ang balitang ito, mga kababayan. Nasagawang multilateral maritime exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea kanina. Alamin natin ang detalye mula kay Patrick De Jesus live. Patrick. Dominic, narito tayo ngayon sa bahagi ng West Philippine Sea, kung saan nagpapatuloy ang multilateral maritime exercise ng Balikatan 2024. Pero sa gitna ng paglalayag, tila mayroong unwanted guest. Nakarating na sa bahagi ng West Philippine Sea ang ikatlong araw ng multilateral maritime exercise na bahagi ng Balikatan 2024 at naglayag lagpas 12 nautical miles territorial waters ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone. Pasado alas 6 ng umaga, 50 nautical miles mula Taytay, Palawan, namataan naman ang isang barko ng People's Liberation Army Navy ng China na may bow number 793 at nakabatay ang AIS monitoring, sabi ng Philippine Navy. 6 nautical miles lamang ang distansya nito mula sa BRP Davao del Sur at iba pang barkong kalahok sa MME. Pero mas lumapit ang naturang surveillance ship ng PLA Navy na umabot na lamang ang distansya sa 3 nautical miles mula sa mga barko ng Pilipinas at US. Sa sobrang lapit ng barko ng China, animoy nakikisali ito sa group sail. Mag-alas 9 ng umaga ngayong Sabado, kasama pa rin natin sa paglalayag itong barko ng Amerika, ang USS Harper's Ferry. Papunta tayo sa operation area kung saan gagawin yung ikatlong araw ng multilateral maritime exercise dito na sa bahagi ng West Philippine Sea. Pero mapapansin natin na nandito pa rin o nakasunod pa rin itong barko ng China mula yan sa People's Liberation Army Navy na may bow number 793. Simula nang mamonitor yan kaninang pasado alas 6 ng umaga, hindi na yan nawala dito sa ating bisinidad. Wala namang naging radio challenge mula sa PLA Navy. Hindi rin ito nagtangkang magsagawa ng mga delikadong maniobra, pero naka-alerto ang Philippine Navy. SOP is to ensure yung safe navigation ng ating mga barko, especially right now that we are having formations during the exercises. So, ang importante rito is to ensure yung safety and security ng ating barko at ng mga participants for the exercise Balikatan. Namataan din ang eroplano ng Philippine Air Force sa lugar at may pagkakataong lumipad pa ito sa taas ng barko ng PLA Navy sa kabila ng patuloy na pagbuntot ng barko ng China na isagawa ang pagsasanay sa MME. Mula sa BRP Ramon Alcaraz, lumipad ang Augusta Westland 109 helicopter ng Pilipinas at nakapag-cross-deck landing sa BRP Davao del Sur sa isang touch-and-go exercise. Nakapag-landing din ang helicopter sa barko ng Amerika na USS Harper's Ferry at mapapansing nasa ilang distansya lamang ang PLA Navy ship. Mga barko ng China ay walang magiging epekto sa multilateral maritime exercise kasama ang mga kaalyadong bansa. Yan nga po mga kababayan. At asahan pa po, as per the Navy, ay asahan pang marami pang magandang magaganap dito ng mga exercises, multilateral maritime exercises together with our allies like US and other nations na nagsusuporta din ng kanilang tulong para po dito sa ating bansang Pilipinas. Pero bakit ngayon hanggang tingin na lang ng China? Talagang gusto nyong gumera, ede
sa ganitong dapat napaka-aggressive ninyo. Bakit hindi nyo sinubukang humarang? Nang tingin na lang ang China dito, nagpakita dito sila ng kunyari hindi nasisindak, hindi nagpapasindak. Nagpadala ito ng Navy, ng spy ship, pero hindi po yan ikinababahala ng Amerika at ng Pilipinas. Karapatan nila yan, magpadala riyan ng spy ship, pero karapatan din ng Pilipinas at Amerika na magsagawa ng ganitong aktibidades diyan po sa ating EEZ. Loob po ito ng 200 nautical miles kung saan itong mga chikwang ito ay nasa loob ng ating EEZ. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo sa propaganda ng China na pagka magtuloy-tuloy daw ito ay may tangka o magkakaroon ng digmaan o gigirahin tayo ng China? At ang maraming sagot po diyan base sa ating mga napakagaling na mga expert, imposibleng mangyari yan. Yan lang po ay propaganda. Kanilang bansa, personalidad na gustong wasakin ang administrasyong Marcos upang maibalik ang ating foreign policy sa China. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.